Ito ang mga kaganapan ngayon sa ating bansa dahil sa korupsyon. Say natin, magkano Rolls Royce? 42. What else? Maybach. How much? 22. Oh, ano pa? Yung Bentley, 20. Yung G63, 20 din yata. 20 million. Yung Cadillac po. Escalade? Yes, mga 11. One white, one black. Oh, dalawa. 11 million each. Yung isa, 8. Yung black. Yung GMC, dalawa. Nasa 11 din yata siya. What else? Yung Suburban, sa 3 lang po. Kailan ka natuwa sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ilan lang to? I can't remember all at the top. Sa dami. The autobiography, Range Rover, 16. What else? Defender, 7 yata yun. The Evo, Range Rover, parang sa 5 lang yata po siya. 5 billion lang ha. Sarap ng buhay mo. Oh, sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba. Sa dami talaga, di mo maalala, no? This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 of 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na ba yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, hindi ko na naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsensya nyo, madam? Iniisip ko pa lamang yung mga limpak-limpak na salapi na umiikot sa ilang tao lamang. Na sa kabila ng yan ay mga nanggaling sa mga taong naghihirap at nagsusumikap para lang makapagbayad ng buwis at maitaguyod ang kanilang pamilya kahit na sa kakarampot na kikitain. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang aking damdamin ay nagigrib sa kabilang banda dahil alam nyo kung iisipin nyo yung mga pera na yan para sa akin, kung magagamit lamang yan sa evangelism o kaya ipangalap pa yung salita ng Diyos ang patungkol sa kaligtasan, marahil marami pang tao ang makakilala sa Panginoon. Pero ganun talaga, kanya-kanya yan. Merong mga tao na tila ba kahit na meron na sila ay gusto pa rin nila magkaroon ng mas marami pang salapi, bagay, material, sasakyan at malalaking bahay. Kung paanong lumilimlim ang pugo sa mga itlog na hindi kanya, gayon siya nagtatangkilik ng mga kayamanan at hindi sa pamamagitan ng matuwid. Sa kanyang mga kaarawan ay iiwan niya yaon at sa kanyang wakas ay nagiging mangmang siya. Alam niyo po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga ganitong klaseng issue. In general, sa pangkalahatan, sa mga taong nagiging korap sa salapi, nagiging greedy na magkaroon lamang ng sariling pang-interest, sa sariling kapakanan nila ay gagawin nila kahit na anong bagay na kahit na makaperwisyo pa sila sa ibang mga tao. Sinasabi ng Biblia na kahit na anong limpak-limpak pa ng salapi ang makuha mo, pag naman yan ay hindi galing sa matuwid, isang araw, kaibigan, ay mawawala din ang lahat ng yan sa'yo. At isang araw ay lalabas ka na mangmang. Maaring hindi sa harapan ng tao, ikaw ay maging mangmang, pero sa harap ng Diyos ay magiging mangmang ka kung ginagawa mo lang yan para sa iyong sariling kapakanan at nakakaperwisyo ka na at naiipit mo na ang ibang mga tao, lalo pa yung mga mahihirap sa lipunan ng ating bansa. Tapos may mga iilang tao ay gustong-gustong yumaman sa kahit na anong paraanan na kahit na maipit na nila yung mga tao at maghirap itong mga ito. At hindi lang yan, darating ang isang araw lahat tayo ay papanaw dito sa mundong ito. Isang bagay na hindi talaga natin mapapatunayan na kaya mong bitbitin ang iyong kayamanan na naimpok mo dito sa lupa. Dahil sinasabi ng Biblia, yan ay pwedeng manakaw, pwedeng mabulok, ang mga kayamanan, material things, ay pwedeng kalawangin at masira na lamang. Yan yung mga earthly riches na sinasabi ng Biblia. Kaya't anong point, isang araw, iiwan mo rin yan literal. Wala kang mabibitbit kapag ikaw ay wala na sa mundong ito. At ano yung sinabi na magiging mangmang ka pagdating sa dulo? Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, kung yan ay hindi natin ginamit para sa kaluwalhatian ng Diyos at wala ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga bagay na ginagawa natin yan at hindi yan para sa Diyos, yan ay mawawalan ng kabuluhan at yan ay magiging kamangmangan lamang sa harapan ng Diyos. He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich shall surely come to want. Sinasabi ng Biblia, pag ikaw ay pumipighati sa mga dukha upang ikaw lamang ay magkaroon ng sariling kayamanan, sariling interes, sariling pakinabang, darating ang panahon na kahit ano pang limpak-limpak ng salapi mo sa bangko o kung saan mo man ito itinatago, anumang mansyon ang naipatayo mo, gaano man karami ang sasakyan, gaano man yan kamahal, ay darating ang panahon na ikaw ay mangangailangan pa rin. At tila ba hindi masatisfy yung iyong sarili sa mga material things. Dahil alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi naman talaga nababase sa material things at financial ang iyong pagiging satisfy. Alam nyo po,
para masatisfy ang isang tao, ang unang-una niyang kailangan ay isuko niya ang sarili niya sa Panginoon. Tanggapin niya ang Panginoon, sumampalataya siya upang siya ay magkaroon ng tunay na kapayapaan at mapigilan yung mga bagay na ganyan na tila ba nag-aalab pa na gumawa ng kasamaan sa ibang tao upang magkaroon lamang ng sariling interes at pakinabang. Kahit na yurakan niya pa yung mga katatauhan at alipustahin ang mga dukha. Kahit alam nyo ang tunay na mensahe ng bidyong ito, mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay dapat sama-samang manalangin sa ating bansa dahil hindi na biro yung nangyayari sa ating bansa. Ipanalangin natin na mga nakaupo sa gobyerno kung saan mang sekta yan ay bigyan sila ng karunungan ng Diyos kung paano nila gagampanan ang pinagkatiwala sa kanilang mga tungkulin. At iasan na lang natin sa Diyos ang lahat ng mga bagay na ito. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.